Hello guys, mga mamis and friends. It's me again, Mami Julie B. At sa wakas, ay makakapag-upload na naman tayo ng panibagong video after 2 months ng tungkol sa freelancing. So alam ko naman yung iba sa inyo ay nag-aantay ng upload ko ng part 2. So syempre, yung how to apply na work part 1 ay may continuation po talaga doon dahil kasi nga naputol yung video na yon dahil nga mahaba na po siya masyado. So, pinutol ko talaga siya. And then ngayon, makakapag-start na tayong upload ulit or mapapanood nyo ulit yung panibagong video ko regarding sa features ni Upwork. So, pagkatapos ng intro ko, mapapanood nyo na siya. Kaya, let's do this. Ayan nga, ipapakita ko na naman sa inyo kung ano yung mga other features pa ni Upwork. So, nung part 1, pinakita ko sa inyo yung tungkol sa Connex, dyan sa Connex, tungkol sa paano mag-apply kay Upwork dito sa best matches, most recent, save jobs, and then dinitalye ko din sa inyo kung paano nga ba ginagawa si Connex. So, ayan yan, meron na akong Connex. Itong Connex na to, naipon to sa ilang months na hindi ako nag-work kasi or hindi ako nag-a-apply ng work. Hindi talaga ako nag-a-apply ngayon kasi meron na akong 3 clients. So, nag-stop muna ako baka kasi hindi ko na kayanin, hindi na tayo makatulog. Charot. So, hindi tayo makapagbigay ng magandang output kung sobrang dami na ng clients natin kasi hindi ko pa naman siya ina-outsource. Kaya pa naman ang time ko. So, ngayon, sa how to apply in Upwork part 2, papakita ko pa yung ibang features nga. So, dito tayo mag-start kay My Jobs. So, ano nga ba tong My Jobs? So, i-click natin tong si My Jobs. Dito sa My Jobs, makikita natin yung earnings natin sa buong week. So, dito yan. Pwedeng minsan or may iba na hindi sila withdraw or paunti-unti lang yung withdraw nila. So, naiipon yan dito. So, ako, since kailangan natin ng pera, so, every week, wini-withdraw natin yan. So, kaya ito, 0 na to. So, details, or nabigay ko din yung details nung nakaraan na if ever na kayo po ay mag-withdraw, tapos hindi nyo naman binuo yung withdraw nyo, so, kunyari, may natira kayo, dito, kung wala na kayong connects, dito siya mababawas sa earnings nyo. So, pwede yon. Okay? Tapos, under ng My Jobs, nandito yung mga contracts nyo. Yung active contracts nyo, tsaka yung mga natapos nyo ng work. So, dito, ngayon, ito yung lang active contracts ko. Isa lang siya. So, nandyan din yung ating rate. So, ito yon. Tapos, kung ilang hours na tayong nag-work, nandito rin yon. So, nandito rin yung total number of hours sa buong week. Kung ilan na din yung nagagamit nyo. So, nandito na rin siya. Tapos, ano pa ba? Ito yung mga contracts ko before. Yung mga natapos ko na. So, ayan, naging sales and marketing personal assistant ako. Saglit lang din naman ako dyan. So, hindi ako nabigyan ng feedback dyan. Ito yung nakasira talaga sa review ko noon. Pero naayos naman siya. And then, ayan na, researcher. Tapos, lead generation. Ayan, virtual assistant. Sourcing for business leads. Ayan, yung naging work ko. So, pag nag-end na siya, ayan. So, nakikita niyo naman, talagang nag-start tayo sa $3 to $4 noon. So, ayan yun. Tapos, part-time lang siya. So, ayan, may 10 hours weekly. So, total of 11 contracts na ako dito kay Upwork. So, ayan yung makikita nyo sa My Jobs. So, parang nandito na rin yung all contracts. Pag clinic nyo, so ayan na din yung all contracts, makikita nyo. Parang isa na rin, same lang yan. And then, pag clinic natin ulit, so, click natin. No, doble. Ayan. Pag ito, yung work diary. Ayan. Sa work diary, importante to ha. Kasi nga, dahil early ako dito,
sabi ko sa inyo, meron siyang time tracker. So, ito yung time tracker niya. Ayan, kung nakikita nyo, hindi ko lang alam kung makikita nyo eh. So, dito yung time tracker niya. Pag in-start ko yan ng time, toggle on, so magdedire-diretso na siya ng takbo. So, makikita nyo siya dyan. So, every 10 minutes tong ganito. So, makikita rin, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung nakikita dito, kung active talaga kayo kasi may iba talaga na nag-work na hindi nagiging active yung keyboard or yung mouse. So diyan. So dito kasi hindi ako nagiging active kasi nga yung mostly work ko po dito ay naghihintay lang ako minsan ng inquiries sa construction. So, kadalasan nagkiklik ako yan. Siyempre, hindi naman lagi-lagi magkiklik. So, hindi siya ganun ka-active. Pero, umaandar yung oras. So, ayan, may time naman na ayan kasi may inutos sa akin, may pinapahanap sa akin. Pagdating ng ganitong time, ayan, nakikita nyo, tumataas yung color green or humahaba yung color green. Ibig sabihin, sobrang dami na akong or gamit ng keyboard tsaka ng mouse. So, ayan yun. Yan. So, ito yung work diary. Makikita nyo dyan yung tracking ng time nyo habang nagtatrabaho at yung screenshot, yung huling screenshot niya. So, hindi niyan mahuhulaan kung kailan siya mag-screenshot. Depende na lang sa gusto niya kung kailan siya mag-screenshot. Kasi, may time na 15 minutes, di pa siya So, yun nga, hindi natin kasi mabibilang or hindi natin siya mahuhulaan kung ilan minutes siya mag-screenshot. So, depende yon. Siyempre kung may mahuhulaan natin yung screenshots kasi may iba talaga na hindi naman maiiwasan talaga, hindi naman sa nila lahat. Pero may mga ibang nandadaya talaga pagdating sa pagtatrabaho. So, pwedeng kasing gagalaw-galawin mo lang yung mouse, magta-type ka lang, pero hindi ka naman talaga nag-work. Or para lang, alam mo na pagdating ng 10 minutes, mag-screenshot siya. So, pinapatagal lang natin yung oras. So, ganun yun. Hindi natin siya mahuhulaan kung kailan siya mag-screenshot. So, siguro yun na rin yung isang way na ginawa ni Upwork para maging productive tayo. So, ayan. Ulitin ko ulit, makikita kapag mag-full yung green na to, ibig sabihin talaga is nag-work talaga kayo. So, ginagamit nyo yung keyboard and yung inyong mouse. So, yun yung sa work diary, okay? And then, ito naman yung report. Sa ilalim ng reports, ito yung overview. So, ganun din. Makikita nyo dito yung work in progress nyo, kung ilan dollars na yung kinikita nyo or ilang hours na yung kung magkano yung kinikita nyo sa buong linggo. Tapos, kapag natapos na yung week na yon or yung kunyari magpa-Friday na or yung cut-off ng Monday ng 8 a.m., mapupunta siya dito sa review. Tapos, pag na-review na yan, pag na-approve na yan ni client, mag-provide na si client, mapupunta na yan dito sa available. So, ayan siya ha. Okay, ito yung contract ko, active contract ko. So, ito yung nandito sa overview ko. So, ayan, kung ilang hours pa lang ako nag-work sa kanya, tapos yung rate ko, tapos kung ano yung total amount ng aking pinagtrabahuhan. So, pagdating naman sa my reports, so, ganun pa rin yung weekly summary. So, pwede nyo siyang ma-export. Magiging CSV file yan. Mapupunta yan dyan sa inyong computer kapag clinic niya yan. So, ayan yung weekly summary nito. So, ayan yun. Weekly, ayan nga. Nandito na yun. Buong trinabaho nyo ng weekly. Dito yung record nyo. And then, sa billings and earnings naman, so dito nyo makikita yung sinahod nyo dati simula nung nag-umpisa kayo kay Upwork per client. So sa client na to, andito ko kay una kong client. So kasi tatlo yung client ko. Ito
ito yung una kong client. So, ito yung sa construction. Sa Upwork to. So, the rest, walang time tracker. Yung dalawa. So, yung isa mag-start pa lang ako sa Friday pa lang ako mag-start sa kanila. So, hindi ko pa alam kung may time tracker nga o wala ba talaga. So, andito yan, billings and earnings natin. Okay? Pwede nyo din siyang i-download para lang meron kayong kopya. So, ayun yun. Tapos, sa under ng billings and earnings yung lifetime build. So, hindi ko pa to na-explore masyado kung para saan to talaga. So, i-search natin yan. Then, the next video, i-ano ko sa inyo. Kasi hindi ko na to masyadong pinupuntahan talaga. Tapos, ito yung Connex history. So, nandito yung balance nyo sa Connex. Dito din kayo pwedeng mag-buy ng Connex kapag wala na kayo. Or naubusan kayo ng Connex. So, ito, for the last 7 days, ilan yung Connex nyo, last 30 days, so nandyan yung Connex history. So, sa transaction history naman, nandito yung sweldo nyo talaga. Makikita nyo yung full details ng sweldo nyo, kung magkano yung bawas ni Upwork, tapos, yung 10% nga ni Upwork, ayun nga yun. Kasi 10% lang yung binabawas sa akin kasi nga po top rated ako. Hindi ko alam, tama. Pag top rated yata is 10% na lang dun sa total amount yung binabawas nila. Tapos andito yan, yung buong details ng weekly na payroll nyo, andito siya. So, kung magkano yung withdrawal fee, kung na-withdraw na, so andyan siya. Okay? Tapos kung kaninong client, yun yung mga details na usually makikita nyo dito. Tapos nandyan yung mga invoices. So, nandito yung mga invoices. So, usually itong mga ganito, minsan, pwede nyo silang magamit sa bank. Kunyari, noong nakaraan open ng bank account yung husband ko sa BDO. So, wala siya, para may pinahanap pa sa amin isang requirements kung ano yung pinagkukunan namin ng pera. So, yun. Dito, ito, pinakita ko siya. So, nag-approve naman siya. So, yun. Pwede yun, ha? And then, dito naman sa under na membership on Connect. So, kung ano yung current plan nyo kay Upwork. So, ako kasi naka-free Lancer basic lang ako. So, wala akong binabayaran. So, every month, meron akong free na 10 connects. So, hindi ko na sure kasi kung bakit ako may 40 connects. Hindi ko alam kung sa in-applyan ko dahil nga may bumalik or nag-message sa akin. Kasi dati noon, kapag may nag-message sa'yo after na proposal, bumabalik sa'yo yung 10 connects or yung pinag-applyan mo. Hindi ko lang sure ngayon na ha. Kasi hindi na talaga ako masyadong nagkakalikot talaga dyan kay Upwork ngayon. Kasi nga, parang focus lang ako dito sa isang client ko. Parang nagtitingin-tingin lang ako ng mga jobs pero hindi talaga totally na nag-a-apply ako. So, contact info. So, dito yung account nyo, ayan, yung user ID nyo, name, email address, ganyan. And then, dito yung tax information, usually sa US or sa US to alam ko. Then, medyo mabagal yung internet natin. So, kailangan natin mag-enter ng password. So, wag na. Tax form, ganyan din. Then, my profile. So, sa my profile, ganito yung makikita nyo. Ito yung picture nyo. So, kailangan syempre yung settings nyo naka-public view kasi may iba talaga na nagtitingin-tingin talaga sa Upwork. No, yung mga client. Ayan, sabi ko nga sa inyo, 100% job success, top rated ako. May badge na ako na top rated ako. And then, nandito yung earnings ko, total earnings ko, total number of hours kung pinagtrabahuan kay Upwork, andyan. Tapos, yung, ayan, yung aking profile, ayan, experienced virtual assistant with strong administrative skills, yan yung nakalagay ko. Then, yung rate ko, tapos, ayan na, nandiyan na lahat. Kung may mga portfolio kayo, lagay nyo dyan yung mga
certificate nyo, lagay nyo dyan. Kung may mga videos kayo ng mga dati nyong client, pwede nyo siyang ilagay dyan. So, at least meron na silang pagbabasihan kung bakit kanila i-hire. Okay? And then, ayun na. Usually, yan lang naman. Profile settings yung get paid kanina na ano ka na. So, yan na. Password and security, identity and verification. So, yan lang yon usually. So, ayun lang guys. So, medyo na-explore na natin si Upwork. So, alam nyo na, pag nag-apply kayo the next time, alam nyo na yung mga features niya, kung paano nyo siya i-explore. So, kung wala pa sa mga bago pa lang at gusto mag-try ng freelancing, so mag-create na kayo ng account dito kay Upwork. So, ayun lang. Salamat! Ayan! Salamat na natapos mga video na ito. Alam ko may natutunan ka sa mga features ni Upwork. So, ano pang inaantay mo? Magawa ka na. Kung wala ka pang profile kay Upwork, gumawa ka na ng profile mo, na account mo kay Upwork at mag-start ka na mag-apply. Malay mo, itong freelancing ay para sa'yo talaga. So, salamat po sa lahat ng mga nanood at patuloy na sumusuporta sa aking FB page at dito sa YouTube channel ko. Please like and share this video para may mas maabot pa tayong ibang tao na nangangailangan ng ganitong tulong para sa kanila. At i-follow nyo po or i-share nyo din po yung aking video sa YouTube. So maraming pong salamat. God bless you all. Bye-bye!